I'm Jasmine Johnson, leader of our group, and this is my member. At ang aming napiling unknown hero ay si Trinidad Tecson o mas kilalang Trining. Noong panahon ng digmaan, mahalagang papel ang ginampanan ng mga magigiting at makabayang kababaihang Pilipina. Isinasantabi nila ang pagiging mahina at taglay na larawan. Tumulad sila at nakisangkot sa kilusan ng mga manghihimagsik na lalaki. Isa sa mga kababaihang ito ay si Trinidad Tecson. Pero sino nga ba siya? At ano nga ba ang naiambag niya sa Pilipinas? Halika't kilalanin natin si Trinidad Tecson o mas kilalang Trining. Si Trinidad Tecson o mas kilala bilang Trining ay isinilang sa baryo San Vicente ng bayan sa San Miguel sa Bulacan noong November 18, 1848. Isa siya sa 16 magkakapating mag-asawang Rafael Tecson at Monica Perez. Siya ay tinuruang magbasa at magsulat ni Quintino na isang kilalang guro sa kanilang bayan. Natuto naman siya mag-eskrima sa pamamagitan ni Juan Seto na isang maestro ng eskrima. Bata pa lamang din ay nag-aaral siya ng armas de mano. Naniniwala siya na magagamit ang sandata sa oras ng kagapitan upang ipagtanggol ang sariling karapatan. Nagamit niya ang pamamaraan na ito nang siya ay tinangkang gahasain ng isang nagngangalang Emilio de la Santos, kung saan ay pinagtanggol niya ang sarili at tinaga ang lalaki. Kakaibang tapang ang pinamalas ni Trining matapos labanan ng isang lalaking nagnahasang pumahik sa kanilang tahanan at magnakaw. Trinidad Tecson ay kinakatakutan ng kanyang mga kalaro at mga nakakilala sa kanya dahil sa husay sa pag-eskrima at ang kanyang taas. Dahil dito, siya ay tinawag na tangkad ng kanyang mga kaibigan. At nang maulila si Trinidad, tumigil siya sa pag-aaral at sinamahang manirahan ang kanyang mga kapatid sa kanyang kamag-anak. Kahit na maaga na ulila sa ama't ina, lumaki si Trinidad na malakas, malusog at matapang. Isang hating gabi na wala ang kanyang mga magulang ay nagising siya sa kaluskos ng taong nagtangkang pumasok sa kanilang bahay. Sa halip na gisingin niya ang mga kapatid na lalaki, dali-dali siyang sumunggab at hinataw sa ulo ng lalaki. Dahil sa takot at tinamong sugat sa ulo ng lalaki ay dali-dali itong tumakas. Ang isa pang insidente na sa gulang na 19 ay nakapag-asawa si Trinidad at kinasal kay Julian Alcantara. Binayaan ang mag-asawa ng 2 anak na sina Sinforoso at Desiderio. Ngunit hindi nagtagal ang buhay ng kanyang asawa at 2 anak. Ang pagbili at pagbenta ng baka ang pangunahing ikinabubuhay ni Trinidad. Nagbebenta rin siya ng isda, talaba at lobster sa Manila. Simulang mamulat sa mga kalupitan ng mga Espanyol si Trinidad nang siya ay maging kagawad sa Logia de Adoption ng itinatag noong 1893. Ang samang ito ay binuo upang tuklasin ang maling pamamalakad ng mga paring Espanyol sa Pilipinas taong 1895. Kasama doon si Don Jose Arita. Nagtungo sa isang bahay sa Intramuros si Trinidad at doon nanumpa sa pagkamason. Kasunod nito'y sumali rin siya sa sangay ng kababaihan sa katipunan sa edad na 47. Namangha ang kanyang mga kasamahan nang gamitin niya ang dugo sa paglagda sa kanyang panunumpa na noon ay hindi pa nagagawa ng babae kasapi sa katipunan. Bago matapos ang buwan ng Nobyembre 1895, inopensyahan ni Trinidad si Arcar de Gregorio ng San Isidro, Nueva Ecija upang ipalabas sa bodega ng bilangguan ang 7 baril bilang pangunahing hakbang sa paghahanda sa napipitong himagsikan. Ibinaon nito ang nakuhang armas ngunit sinumbong siya ng isa sa kanilang kasama, si Guillermo de la Cruz. Dahilan upang sa loob ng 5 araw ay kubkubin ang kanilang bahay ngunit hindi ito ay binanyag kung saan itinago ang armas. Pagkatapos nito ay pinabili ng kanyang pamilya ang laman ng kanilang bahay at lumipat sa Malabon at doon nanirahan.
Nang pumutok ang Magsikan ng 1896, kasapi na si Trining sa sangay ng Katipunan sa San Miguel de Bayumo na tinatawag ng Balangay Araw at sumama sa pwersa ni General Mariano Llanera na lumaban sa bayan ng San Miguel. Intusyon siya magdala ng sigarilyo sa mga revolusyonaryo sa San Juan. Nakita siya mula sa tribunal sa Kawayanan at pinaputokan ng otoridad. Nagpagulong si Trinidad at nagtago sa Kawayanan. Matapos ang pagbabaril, nagtungo siya sa Pasong Tulo at pinakiusapan ang bawat bahay na magluto ng pagkain ng mga revolusyonaryo, partikular ang pangapangkat ni Melesio Carlos at Mariano Llanera. Nang lusobin ng mga Espanyol ang biyak na bato, ay matagumpay niya itong ipinagtanggol kasama ng pangalawang asawa na si Julian Alcantara at ilang katulong. Maliban pa rito, ginamot din niya ang mga may sakit at sugatang revolusyonaryo at sinunog ang mga bangkay ng mga naghimagsik na nangangamoy at itinapon ang mga buto nito sa kuweba. 3 araw matapos ang labanan sa biyak na bato, ang hukbong Katipunan ay nagtungo sa Cavite kasama si Mariano Llanera upang kumuha ng mga kasangkapang pandigma. Nagawi sila sa Galugod Baboy, bundok ng San Elde, Ponso at Casaderes. Ito ang baril na kanilang inilaban. Ngunit pumutol sila ng mga kahoy sa ilog. Nang upig na ng magkasubuan ay siya nilang isinagupa sa punglo ng kaaway na nagagamit lamang sa malapitan at sa maapoy na sagupaang ito ay umurong ang mga Kastila. Sa pangkat ng maghihimagsik ay 4 na babae ang kasama at isa na sa mga ito ay si Trinidad. Pagkatapos ng labanan sa San Jose, nagmarsya siya sa Balara kasama ng mga sundalong mandirigma kung saan ay nakita at nakilala niya ang supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Bago matapos ang Nobyembre 1896 nang lusobin sa pwersa ni General Isidro Torres at Maestrong Sebio na bumuta sa isang bahagi ng simbahan upang makapasok at naganap ang madugong labanan. Isa ito sa mga naitalang pinakamalagim sa kasaysayan ng Bulacan. Matapos ang isang linggo, nakasama muli sa labanan sa Zaragoza, Nueva Ecija si Trining, sa pangunguna naman ni Francisco Macabulos Soliman, kung saan siya ay tinamaan ng baril sa kanang paa o hita at nawalan ng malay. Siya ay ginamot ng kanyang mga kasama sa himagsikan. Ilang araw matapos ang nasabing insidente, ang kanyang pinsan naman na si Gregorio Legazpi ang nabaril at namatay sa labanan sa San Antonio, Nueva Ecija. Nang pinaputukan ang mga katipunero ng mga kasadores habang sila ay kumakain, sa kabila ng pagpapagaling, si Trining ang dumampot sa bangkay ng kanyang pinsan at gumamot sa mga nasugatang revolusyonaryo. Ang kanyang gawain sa pagpapagamot ng mga revolusyonaryo ay nagpatuloy ng magkaroon ng pagamutan ng hukbo sa biyak na bato. Dahil sa natatangi niyang reserbisyo, pinarangalan siya ni General Emilio Aguinaldo at tinuringan ng ina ng biyak na bato at Mother of Philippine Red Cross in Bulacan. Hindi na natapos ang pakikisangkot ni Trinidad sa himagsikan laban sa mga Espanyol. Noong Mayo 1898, sumama rin siya sa pwersa ni General Gregorio del Pilar sa labanan sa pagitan ng Pilipino at Amerikano. Nagtumagal ng 25 araw. Maliban dito, lumahok din siya sa labanan sa kalumpit na pamumuno ni General Isidro Torres. Nang maitatag ang unang Republika ng Pilipinas noong Enero 1898, nagtungo siya sa Malolos at itinilaga siya ni General Aguinaldo bilang Cosomiria de Guerra at pinahawakan siya sa kanyang bodega ng pagkain sa Caloocan. Habang tumatakas sa mga Amerikano, nakisangkot si Trinidad sa pwersa ni Luciano San Miguel at Jose Alejandrino sa mga Gremical at nakipaglaban sa mga Amerikano. Upang hindi mahuli ng mga Amerikano, kasama ang kanyang may sakit at sugatang revolusyonaryo, tumakas si Trinidad at ninakbay ang mga kabundukan sa Zambales.
patungo sa Santa Cruz. Habang tumatakas sa mga Amerikano, napadaan siya sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Nakita ni Trinidad ang bangkay ni Antonio Luna bago ito inilibing, matapos patayin ng mga kawal ni General Aguinaldo. Nang makarating sa Santa Cruz, lumikas si Trinidad kasama ang sugatang katipunero patungo Kabayanan sa Iba Zambales. Mula sa Iba tumakas si Trinidad patungo Subic at nakipaglaban sa mga Amerikano. Habang nasa Subic, siya ay dinapuan ng sakit. Dahil dito, palihim siyang tumungo sa Maynila upang magpagamot at pansamantalang nagtago sa Malabon. Nang matanggap niya ang liham ng kanyang asawa na si Juliana Alcantara, bumalik siya sa Zambales. Sa bayan ng Castillejo, Zambales ay nakita sila ni Julian Alcantara at ng iba pang mga kasamahang gerilya kung saan muli siyang nakipaglaban sa mga Amerikano. Dala ng gutom at panghihina ng mga revolusyonaryo, sumuko sila sa hukbong Amerikano sa Olongapo. Pagkatapos ng giyera, namatay ang kanyang pangalawang asawa. Ipinagpatuloy niya ang pagnenegosyo sa Nueva Ecija na pagbebenta ng karne sa Antonio at Talavera. Nakilala niya ang kanyang pangatlong asawa na si Doroteo Santiago. Nang pumanaw ito, pinakasalan niya si Francisco Empainado. Pagtanda niya, tumira siya sa Kabayanan ng San Isidro sa Nueva Ecija kasama ng isa sa kanyang mga kapatid na si Isabel. Noong Enero 28, 1928, pumanaw siya sa Philippine General Hospital sa edad na 80. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa Himlayan ng mga Bayani o Mausoleum of the Veterans of the Revolution sa Manila North Cemetery. Bilang pagpupugay noong 1979, isang panandang pangkasaysayan ang inihandog sa kanya ng pambansang suriang pangkasaysayan. Sa San Miguel, Bulacan, bilang pag-alala, isang bulaklak na gumamela naman ang Hibiscus Rosa sinensis or ningning ang ipinangalan sa kanya. Si Trinidad Tixon ay isang simbolo ng katapangan at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang buhay ay nagbibigay inspirasyon para sa lahat, lalo na sa mga kababaihan na maging matatag at mag-ambag sa ating lipunan. Sa kabila ng pagiging babae sa isang maradominanteng larangan, pinatunayan ni Trinidad na ang katapang at dedikasyon ay walang kinikilalang kasarian.